kakaubot. Makaradol, Fred Padernos, Istorya Pakaradol! Nanganganib ngayon na matanggal sa pagiging guro ang isang guro na nag-post nitong nakarang araw, August 21 or 22, nag-post sa kanyang Facebook page na babarilin niya sa bunganga si Auntie Claire. Hindi kumpleto yung pangalan, pero nag-claim si Yusek Castro, Claire Castro, na siya itong pinatatamaan nung post na yon na babarilin sa bunganga si Auntie Claire. Na post ito ng isang teacher na si Teacher Zenith Enriquez ng Cebu. Hindi ko kasi din malubos maisip, bakit sa dinami-dami ng ipopost, yun pa ang ginawa ng teacher na ito? Ha? Paano nangyari ito? Ito kasing linggo na ito, may lumabas na bagong app yung swap na yan, na pag pinindot mo, magiging pulis ang itsura mo. May nakaharap, may nakaumang ang baril, may nakatalikod, may naka-side view, mga apat na angle siguro, na nagmumuka kang pulis. Pag pinindot mo yun ng app na yun, yung mukha mo, yung katawan mo, lilitaw doon na nakabihis pulis ka na. Talagang pulis na pulis ang dating mo doon sa app na yon. Kahit sino yan, pagka na-access yung app na yon, pag pinindot mo yon, kung ano yung mukha mo na profile mo doon sa Facebook page mo, yun ang lalabas na magiging mukha ng lalabas na mga images na nakabihis pulis ng Philippine National Police pa man din. Kaya marami yan. Maraming ang naggawa ng ganyan. Kaya nag-warning na nga yung Philippine National Police sa mga ganyan nagkakalat na mga mukha na hitsurang pulis na hindi naman mga pulis. Yun ay dahil sa app. Dahil sa app. Isa doon sa mga nakiuso dyan, sa mga app na yan, sa mga police app na yan, itong si Teacher Zenith Enriquez. Problema na nga yung pagmumukhang pulis mo ng ilan dyan dahil bawal ngayon ayon sa PNP. Dinagdagan pa ng mas matinding issue. Yung post niya na babarilin ko sa bunganga si Auntie Claire. Yun ang nagka-problema siya. Diyan sa ngayon napansin, kaya lumaki ang problema ngayon ni Teacher Zenith Enriquez. Maliban ito sa mga comment laban sa kanya, pati yung kanya mga anak na dadamay na, kaya siya ngayon na-realize niya, na pagtanto niya na hindi pala tamang kanyang ginawa. Kaya nakita ko kahapon sa mga post ng Facebook, humihingi na siya ng patawad, nagsusuri kay Yusek Claire Castro. Yun ang sinasabi ko kanina pa, nung una kong mga video, na masama na paggamit ng Facebook. Kaya nadadamay yung iba na ginagamit sa mabuti, sa kabutihan yung Facebook. Ito naman ginagamit naman, halimbawa lang ito, ng isang hindi tama na paggamit ng Facebook. Kaya nagkakaroon ngayon yung ibang mga mambabatas na gumawa ng batas na ipagbawal sa Pilipinas ang Facebook. Na-discuss na natin yon. Dito tayo makafocus sa kay Teacher Zenith Enriquez. Kung hindi mo sana dinagdagan ang post na yon ng babarilin ko sa bunganga si Auntie Claire, wala ka sanang problema ngayon. Kung yung Facebook lang na nagbihis pulis ka, okay lang sana yun kasi pwede mong paliwanag sa pulis na, sir, sorry na lang. Sorry sir, nakiuso lang ako sa Facebook. Ano man yan, app man talaga yan. Hindi ko man gawa-gawa yan. Si AI ay magawa yan. Maintindihan ka siguro ng pulis pag ikay sinita. At baka i-warningan ka lang na, ma'am, huwag ka nang gagamit sa ganyan kasi bawal, ganyan. Ha?
Huwag mo nang gagawin yon. Pero ito, na ginawa mong pagbabanta sa buhay, babarilin sa bunganga, si Yusek Castro, mabigat yun. Napakaibigat yun. Sana ma'am, naalala mo na ikay isang teacher. Isa kang halimbawa sa mga bata. Siguro elementary teacher ito, or kung ano man, kung high school man, kung ano, kahit ano pa man yan, agka-teacher ka ay isa ka dapat na magandang halimbawa sa mga bata. Ay yung ginawa mo ma'am ay masamang halimbawa yun. Gagayahin ka nun ng mga bata. Nagkakaproblema lang na nga tayo ngayon dahil maraming mga batang gumagawa ng kamalian, kasamaan gamit ang Facebook, dumagdag ka pa. O ngayon, ganito. Ay talagang tinanggap naman niya na maling-mali ang kanyang ginawa at humihingi na nga siya ng tawad, humingi na siya ng tawad. Ano kaya mangyayari ngayon? Kasi nasa Facebook na sinasabi maaaring maharap sa patong-patong na kaso itong si Teacher Zenith Enriquez. Ngayon, didepende yan. Kung ang kanyang pahingi ng tawad ay tatanggapin na wala ng kaakibat na pagkakaso. Kasi mayroong iba dyan na sasabihin, sige, pinatatawad na kita, pero tuloy pa rin ang pagkakaso. Pagka ganun na sasabihin mong pinatatawad na kita, pero tuloy yung kaso, hindi pagpapatawad yun. Kunyari lang yun na pinapatawad mo, pero kakasuhan mo pa rin, hindi yun pagpapatawad. Kung magpapatawad, magpatawad. Huwag nang kasuhan. At least, yung tao, na-realize niya na mali yung ginawa niya, sinabi niya ang totoo, humingi ng tawad, nagsisisi yung tao, ay bigyan ho natin ng pagkakataon. Kung ikukulong natin yung teacher na yun, at hindi na makapagturo, kawawa naman yung pamilya niya. Baka may mga bata yun na siya lang ang inaasahan na para makapag-aral, makakain. Kawawa naman. Kung talagang nakitaan ng pagkakamali, pwede na siguro yung under sa DepEd, suspension. Siguro hindi makasweldo 1-2 buwan, ay okay lang yun siguro dahil kakaharapin niya ang consequences. Pero yung tatanggalin na, mukhang malala na yun. Parang hindi na tayo gumagamit ng puso niyan. Gamit-gamit din tayo ng puso kung kinakailangan. Humingi ng tawad, ay siguro na may nararapat din na patawarin, pagbigyan, at nang makapag-move on, at nang ma-realize niya ng kanyang mapagtanto na mali yung kanyang ginawa. Kasi kung mag-insist tayo, ay wala naman Hindi naman nalagay sa panganib ang buhay ni Yusek Castro dahil sa kanyang banta. Kasi siya mismo ang gagawa, yung teacher na yon. Nagsorry na nga. Magkaiba ito doon sa kay Miss Impeachment, na siya nagsabi na nag-hire na ako ng papatay, babaril kay kay ganito. Kaya siya na-impeach ngayon. Nasa impeachment trial. Magkaiba yon kasi nag-hire siya ng papatay. Hindi alam kung sino ang gagawa. Pero itong teacher, siya mismo, sabi niya, babariling ko sa mukha, sa bunganga. O siya, tapos lumitaw siya. Naghingi ng sorry. Magkaiba nga ito. So, nasa kay Yusek Castro yan, kung kanyang patatawarin, hindi nakakasuhan. At sa DepEd naman, kung ipapataw nila kung anong parusa, ay sana pag-isipan din, timbangin din natin. Oo, nakakagawa tayo ng kasalanan, pero hindi dapat yung kasalanan na yon ay maging katumbas ng kawalan ng kabuhayan ng isang tao, lalong-lalo na ng isang teacher. Oo na at nagkamali siya. Oo na at nakagawa siya ng mali. Hindi ba dapat natin pagbigyan muna ng siya ay makapagbagong buhay, ma-realize yung kamalian. Para sa akin lang ay okay na siguro yung suspension muna ng mga
kung anong pero yung tanggal yung kaso, malayo na yon. Sana mapatawad na lang yung teacher at nang siya ay makapag muni-muni at ma-realize na hindi tama ang kanyang ginawa. Viral ngayon yan. Viral. Nasa social media, punong-puno lahat ng mga comment, iba-ibang mga comment. Pero ang akin lang naman ay ganito. Timbangin ng mabuti ang mga pangyayari at nakita naman natin na sising-sisi yung tao, humingi ng patawad, buong loob, na buong kababaan ng loob na humingi ng tawad, sana ay pagbigyan, huwag nang kasuhan si teacher. Yung suspension siguro, baka pwede, sa ilalim ng batas ng DepEd. At yung kaso siguro ay, kung maaari, huwag na lang. Kasi ano yan alam mo, pagkaso yan, dalawa yan kulong. Pagka na-convicted, kulong at tanggal sa trabaho. Yan ang mangyayari sa pamilya. Lalo't pag mga maliit pang mga bata nun. Diba? Kasi medyo bata pa yung teacher Kano na lang siguro, magpapatawad tayo at ikalulugod yan. Siguro magpatawad at yan ay ikalulugod ng Panginoon pagka tayo nagpapatawad sa tao nagkasala. Kano lang, sana lang. Pero mali yun. Sabihin ko sa iyo, ma'am, mali yung ginawa mo. Mali yun. Sana ay mapatawad ka ng mga hinihingin mo ng tawad ng ating batas at nang ikay makapagpatuloy sa labas, sa laya, hindi sa kulungan. Okay? Humingi ka ng tawad pero nasa kanila yon ang katuparan kung ikay patatawarin. Kaya itong nangyari ito, sana ay maging aral ito ng lahat. Huwag gagawa ng kalokohan sa mga panahon ito. Kaysa Facebook man, kaysa personal, kay off Facebook or on Facebook, walang dapat puwang sa tao ang kalokohan. Pag ikay gumawa ng kalokohan at talagang asahan mo na meron kang kakaharapin na mga kaparusahan sa ginawa mo. Okay? Kaya mas mabuti na laging tandaan, gumawa tayo ng kabutihan. Kasi ang kabutihan, babalik din sa atin yan sa kabutihan. Yan. Dito lang yan sa ating sama-sama sa Istorya Pakaradol dito sa Radyo Abante is JTV.